Paolo, huwag mo na akong hanapin. Wala na akong karapatan na dumikit sa mundo mo. Ang boses ni Valentina Reyes sa kabilang linya ay paos at basag, malayo sa dating matalim at may awtoridad na boses ng babaeng nagpatakbo ng isang buong korporasyon. Nakaupo si Paolo Santos sa maliit niyang sofa. Hawak ang phone na para bang may bigat itong dala. 3 taon na ang nakalipas mula nang huling marinig niya ang boses na yon at hindi ganito ang inaasahan niyang maririnig. Ma'am Val, narinig ko po kung anong nangyari. Saan po kayo ngayon? Tanong ni Paolo, pinipigilan ang panging inig ng boses. Paolo, please, wag mo na akong hanapin. May katahimikan sa kabilang linya. Hindi mo deserve na madamay sa gulo ko. Ma'am, 3 taon po akong umasa sa tulong ninyo nang wala na akong malapitan. Ngayon po, ako naman ang tutulong sa inyo. Saan po kayo? Hindi sumagot si Val, ngunit bago pa man tuluyang maputol ang tawag, may narinig si Paolo. Ang tunog ng malakas na busina, ng mga sasakyang dumadaang mabilis at ang mahinang iyak ng isang babaeng hindi na kayang itago pa ang sakit. Ma'am Val? Ma'am Val! Naputol ang tawag, tumayo si Paolo, hinawakan ng susi ng kanyang lumang sasakyan at lumabas ng apartment nang hindi man lang pinatay ang ilaw. Natagpuan niya si Val sa ilalim ng tulay ng EDSA, nakaupo sa basang semento habang umaambo ng ulan. Nanginginig siya sa malamig na hangin, nakayakap sa sarili, ang damit na dating mamahalin ay kupas na at kulubot. Ang babaeng dating nakaarte sa entablado ng mga board meeting at nag-uutos sa daan-daang empleyado, ngayon ay walang iba, kundi isang anino ng kanyang dating pagkatao. Ma'am Val! Tawag ni Paolo, humahakbang papalapit. Dahan-dahang itinaas ni Val ang kanyang ulo. Ang mga mata niyang dating nagniningning sa determinasyon ay ngayon ay walang pag-asa, malalim ang mga bilog sa ilalim. Nang makilala niya si Paolo, agad siyang tumalikod para bang nahihiya siyang makita sa ganitong kalagayan. I told you not to come, mahina niyang sabi. At hindi po ako nakinig. Lumuhod si Paolo sa harap niya, inilapag ang kanyang jacket sa balikat ni Val. Ma'am, hindi po kayo pwedeng manatili dito. Umuwi na po tayo. Wala na akong uuwian, Paolo. Tumawa si Val ng mapait, isang tawa na walang saysay. Wala na akong bahay, wala na akong pera, wala na akong lahat. Mayroon pa po kayo, mayroon pa po kayong sarili. Tiningnan siya ni Val at sa unang pagkakataon may kumislap sa kanyang mga mata. Hindi pag-asa, kundi pagtataka. Bakit mo ko tinutulungan? Wala na akong maibibigay sa'yo. Wala na akong trabaho, wala nang koneksyon, wala nang... Dahil po kayo ang nagturo sa akin na kapag may nagtitiwala sa'yo, kaya mang bumangon. Umupo si Paolo sa tabi niya, hindi alintana ang basang semento. 3 taon na ang nakalipas. Nung muntik nang mawala sa amin ang bahay namin, wala akong malapitan, na hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa pamilya ko na wala na kaming matutuluyan. Kayo po ang nag-advance ng sahod ko nang walang tanong. Kayo po ang nagtiwala sa akin nung hindi ko kayang magtiwala sa sarili ko. Natahimik si Val. Ang alaala ay tila bumalik sa kanya. Ang batang empleyadong nanginginig sa harap ng kanyang desk, hindi makatingin sa kanyang mga mata. Halos hindi na makapagsalita saya. Naalala niya ang sarili niyang sinabi nung araw na yon. Paolo, kapag ang isang tao ay nahihirapan, ang pinakamahalaga ay hindi ang pera, kundi ang may taong naniniwalang kaya pa niyang bumangon. 3 taon na ang nakalipas, bulong ni Val. Opo, at hindi ko po nakalimutan ang mga salitang yon. Tumayo si Paolo at inilahad ang kanyang kamay. Ngayon po, ako naman ang maniniwala sa inyo. Kaya halina po. May maliit akong apartment. Hindi po ito mansion, pero may bubong, may kama, at may pagkain. Hindi po kayo magugutom. Napatingin si Val sa inilahad na kamay ni Paolo. Ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig. Hindi lamang sa lamig, kundi sa takot.
Takot na tanggapin ang tulong. Takot na maging pabigat. Takot na masaktan muli. Paolo, hindi mo naiintindihan. Ako na ang dahilan ng pagkawala ng lahat. Ang mga taong lumapit sa akin ay nawala ng pera. Ang mga nagtiwala sa akin ay naiwan. Hindi mo ba nakikita? Lahat ng humawak sa akin ay nadudurog. Hindi po kayo sumpa, Ma'am Val. Paano mo nalaman? Dahil po ako ang buhay na patunay. Numiti si Paolo, isang ngiti na tila sumisira sa malamig na gabi. 3 taon na po akong humawak sa inyo, at narito pa rin ako. Mas matatat pa nga po kaysa dati. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nakaramdam si Val ng isang bagay na hindi sakit. Isang maliit, halos hindi napapansing pag-init sa kanyang dibdib. Hindi pa ito pag-asa. Masyado pang maaga para doon. Ngunit ito ay isang simula. Dahan-dahan, iniabot ni Val ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Paolo. Ang apartment ni Paolo ay maliit. Isang kwarto, maliit na kusina, at isang sala na may luma ngunit malinis na sofa. Hindi ito ang mga mararang, yang silid na nakasanayan ni Val. Ngunit sa unang pagkakataon sa mga nakaraang linggo, nakaramdam siya ng init. Maligo po muna kayo, ma'am. May malinis akong damit na pwedeng ipahiram. Inilapag ni Paolo ang isang t-shirt at jogging pants sa kama. Pagkatapos may hapunan tayo. Hindi mo na kailangang, ma'am, gutom na po ako. Kailangan ko pong may makasabay kumain. Numiti si Paolo ng pilyo. Hindi po ako sanay kumain mag-isa. Napaling si Val, ngunit may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang unang ngiti sa mga linggo. Nang makalabas si Val mula sa banyo, nakasuot ng damit ni Paolo na sobrang laki sa kanya. Nakita niya ang mesa na may simpleng hapunan. Sinigang na hipon, kanin, at itlog na maalat na may kamatis. Hindi ito katulad ng mga handa sa mga restaurant na dati niyang pinupuntahan. Ngunit ang bango nito ay tila bumuhay sa kanya. Hindi po ako magaling magluto, sabi ni Paolo nagkakamot ng ulo. Pero ito po ang paborito kong ulam. Sana po magustuhan ninyo. Umupo si Val sa harap ng mesa. Tiningnan niya ang pagkain, ang maliit na apartment, ang lalaking nakatayo sa harap niya na may ngiting puno ng pag-asa. At bigla naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nag-alala si Paolo. Hindi makasagot si Val. Ang mga luha ay dumaloy na parang dam na sinira. Hindi ito masayang iyak, ngunit hindi rin ito malungkot. Ito ay ang paglabas ng lahat ng pigil na sakit, takot at pagod na dala niya sa loob ng mga buwan. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang pakiramdam na may naghihintay sa kanya, na hindi siya nag-iisa. Pasensya na, sabi ni Val, pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Okay lang po yun, ma'am. Umupo si Paolo sa tapat niya. Sa totoo lang, umiyak din po ako nung unang kumain ako dito. Kasi po, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam po ako ng ligtas. Tiningnan siya ni Val, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaki sa harap niya. Hindi bilang dating empleyado, kundi bilang isang tao na may sariling pinagdaanan na piniling manatili sa kabila ng lahat. Salamat, Paolo, sabi ni Val. Ang boses ay pahapyay ngunit taos puso. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang kabutihang ito. Hindi po kailangan, ma'am. Ang totoo, hindi po kayo tinutulungan para may maibalik kayo. Tinutulungan ko po kayo dahil kayo po ang nagturo sa akin na may mga taong nagkakahalaga ng pagkakataon. At gusto ko po kayong bigyan ng pagkakataong iyon. Kumain sila ng tahimik, ngunit hindi ito ang mabigat na katahimikan na dala ni Val sa mga nakaraang linggo. Ito ay isang komportableng katahimikan. Ang uri na may kasamang presensya ng taong hindi ka hinuhusgahan.
Nang matapos silang kumain at maghugas ng pinggan, naupo sila sa maliit na sofa. Nakatingin si Val sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na dati niyang pinamumunuan. Ngayon, ang mga ilaw na yon ay tila malayo at dayuhan. "Paulo?" Biglang sabi ni Val, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaba. "Po, ma'am? May itatanong ako sa'yo." "Ano po yon?" Tumingin si Val kay Paulo. Ang kanyang mga mata ay may determinasyong hindi pa nakikita ni Paulo mula nang makita niya ito sa ilalim ng tulay. "Pakasalan mo ako." Nanlamig si Paulo. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Ang mga salita ni Val ay tila nag-etcho sa maliit na apartment na para bang ang hangin mismo ay nagulat. "Ma'am? Ano pong sinabi ninyo?" "Sinabi kong pakasalan mo ako." Ang boses ni Val ay matatag, ngunit may bahid ng kawalan ng pag-asa. "Alam kong mabigat ito. Alam kong hindi ito ang inaasahan mong marinig, ngunit kailangan ko ng dahilan para bumangon. Kailangan ko ng taong maniniwala sa akin. At sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw lang ang nanatili." "Ma'am Val, hindi ko po alam kung hindi mo kailangang sagutin agad." Pinutol siya ni Val, ang kanyang boses ay nanginginig na. "Pero isipin mo. Please, isipin mo." Tumayo si Val at naglakad patungo sa kwarto. Iniwan si Paulo na nakaupo sa sofa. Ang isip ay puno ng mga tanong na walang sagot. Sa labas, patuloy ang pagbagsak ng ulan, na para bang ang mundo mismo ay naghihintay sa kanyang sagot. At sa kabilang panig ng pinto, nakaupo si Val sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Paolo. Ngunit sa unang pagkakataon sa mga buwan, naramdaman niya na may hinihintay siya. Hindi ang pagbagsak, kundi ang posibilidad ng pagbangon. Ang pagtilaok ng manok sa labas ang unang pumukaw kay Paolo. Nanlalagkit ang kanyang mga mata nang imulat niya ito. Ang sofa na inihigaan niya kagabi ay tila mas matigas kaysa karaniwan. Napatitig siya sa kisame, hinahayaan ang mga pangyayari kagabi na bumalik sa kanyang alaala. "Pakasalan mo ako." Napaupo siya ng tuluyan, pinisil ang tulay ng kanyang ilong. Hindi yan panaginip. Narinig niya yon, malinaw. At hanggang ngayon, naririnig pa rin niya ang pang-ininig sa boses ni Val habang sinasabi nito yon. Tumayo siya at naglakad patungo sa kusina. Habang nagtitimpla ng kape, napansin niyang bukas na ang pinto ng kwarto. Walang tao, ngunit may kumot na maayos na nakatupi sa dulo ng kama at ang unan ay inayos. Parang walang taong umiyak doon kagabi. Lumingon siya sa banyo at nakita ang liwanag na bumubuhos mula sa maliit na siwang ng pinto. Naririnig niya ang tunog ng tubig. Gising na si Val, hindi siya sigurado kung yun ba ay mabuti o masama. Nang lumabas si Val, basang-basa ang buhok at nakasuot ng isa sa mga lumang t-shirt ni Paolo na kanyang niligpit sa cabinet. Tila mas kalmado siya kaysa kagabi, ngunit may bakas pa rin ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Umupo siya sa tapat ni Paolo, hindi nagsasalita. Kinuha niya ang kape na inilapag ni Paolo sa harap niya at ininom ito ng dahan-dahan. "Paolo?" Simula niya, ang boses ay pauspa. "Tungkol sa sinabi ko kagabi." "Val!" Putol ni Paolo, inilapag ang kanyang tasa. "Kailangan nating pag-usapan yon." Tumango si Val, ang kanyang mga daliri ay nilalaro ang gilid ng tasa. "Alam ko, hindi yan madali para sa'yo. Hindi ko dapat inilabas yun ng ganon. Hindi ko sinasabing hindi ko maintindihan kung bakit mo yon sinabi." Sabi ni Paolo, maingat ang bawat salita. "Naiintindihan ko, ngunit hindi ko maaaring pakasalan ka lamang dahil wala kang ibang matakbuhan." Nanatiling nakayuko si Val. "Hindi yon ang dahilan." "Kung gayon, ano ang dahilan?" Tumagal ang katahimikan. Ang tunog ng mga sasakyang dumadaan sa labas ang tanging bumasag dito. Nang magsalita si Val, mahina ang kanyang boses. "Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na meron kang lahat? Mga tao, mga kaibigan, isang asawa.
At isang araw, lahat sila ay nawala? Hindi dahil namatay sila, kundi dahil pinili nilang umalis. Naiwan kang mag-isa na parang basura sa kalsada. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga mata. At nakita ni Paolo ang sakit na nakatago sa mga iyon. Hindi ako naghahanap ng tagapagligtas, Paolo. Hindi ko kailangan ng isang taong sasalba sa akin. Kailangan ko ng isang taong mananatili. Iba yon. Tinitigan siya ni Paolo. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Val. Hindi bilang dating CEO, hindi bilang ang babaeng tumulong sa kanya noon, kundi bilang isang taong pagod ng lumaban mag-isa. Val, sabi niya, ang boses ay malambot. Mananatili ako. Hindi mo kailangang pakasalan ako para manatili ako. Nag-angat ng tingin si Val. May pag-aalinlangan. Pero kung sasabihin mong mananatili ka, paano ko masisiguro na hindi ka rin mawawala balang araw? Paano ko malalaman na hindi mo rin ako iiwan kapag nakakita ka ng mas madaling buhay? Hindi yun ang punto, sabi ni Paolo. Ang punto ay, kung ikakasal tayo ngayon dahil sa takot, hindi dahil sa pagmamahal, paano natin masisiguro na hindi tayo magsisisi? Ayokong maging isa pang pagkakamali sa buhay mo, Val. Napatigil si Val. Tila tumama ang mga salita ni Paolo sa isang bagay sa kanyang loob. Gusto kong manatili ka rito, patuloy ni Paolo. Gusto kong makilala ka pa. Ngunit gusto kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Ano? Halos bulong ang tanong ni Val. Maghanap ka ng trabaho. Tumayo ka sa sarili mong mga paa. Hindi dahil kailangan mong patunayan ang anumang bagay sa akin, kundi dahil kailangan mong malaman na kaya mo. Nagdilim ang mukha ni Val. Ganyan ba ako kaawa-awa sa paningin mo? Hindi. Mabilis na sagot ni Paolo. Hindi yun ang sinasabi ko. Sinasabi ko na hindi kita maaaring mahalin ng buo kung hindi mo rin kayang mahalin ang iyong sarili. At hindi mo kayang gawin yon kung mananatili kang nakadepende sa akin. Napatitig si Val sa kanya. Ang kanyang panga ay nanigas. Tila may laban ang naganap sa kanyang isip. Sa loob ng ilang segundo, tila gusto niyang tumayo at umalis. Ngunit sa halip, bumuntong hininga siya. Ano ang iminumungkahi mong gawin ko? Tanong niya, ang boses ay matigas, ngunit may pahiwatig ng pagsuko. May mga tindahan sa palengke na naghahanap ng mga nagbebenta. May mga opisina na nangangailangan ng mga taga-ayos ng dokumento. Maari ka magsimula doon. Hindi ito magiging magali, lalo na para sa'yo na dating CEO. Ngutin kung gagawin mo ito, patunay yon, hindi sa akin, kundi sa iyong sarili, na kaya mo. Tumayo si Val at naglakad patungo sa bintana. Tinitigan niya ang mga taong naglalakad sa labas, mga taong may kanya-kanyang buhay at problema. Ilang buwan na ang nakalipas, siya ang nasa tuktok. Ngayon, tinitimbang niya ang isang trabaho sa palengke. Alam mo, sabi niya, hindi lumingon, nung ako ay nasa tuktok, akala ko alam ko kung sino ako. Akala ko ang aking halaga ay nakasalalay sa aking pangalan, sa aking kumpanya, sa aking kayamanan. Nang mawala lahat yon, hindi ko alam kung sino pa ako. Lumingon siya kay Paolo. Ang kanyang mga mata ay tila mas malinaw kaysa dati. Kung gayon, gagawin ko yon. Hahanap ako ng trabaho. Tatayo ako sa sarili kong mga paa. Ngunit Paolo, huminto siya. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Hindi ko ito ginagawa upang patunayan ang anumang bagay sa iyo. Ginagawa ko ito para sa akin. Tumango si Paolo. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Yan ang gusto kong marinig. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, nakita ni Paolo ang isang kislap ng determinasyon sa mga mata ni Val. Hindi yon ang kislap ng isang babaeng sumusuko. Yon ay ang kislap ng isang babaeng handang lumaban. Kinabukasan,
Maaga silang nagising. Si Val ay nakaupo sa gilid ng kama, nakasuot ng simpleng blusa at maong na natagpuan niya sa mga lumang damit na inilaan ni Paolo. Kinakabahan siyang pinagmasdan ang sarili sa salamin. Paano ako titingnan? Tanong niya nang lumabas si Paolo mula sa banyo. Parang isang taong handang magtrabaho, sagot ni Paolo. Yan ang mahalaga. Pumunta sila sa palengke. Ang amoy ng isda at gulay ay sumalubong sa kanila, kasabay ng ingay ng mga tindero na nag-aalok ng kanilang paninda. Si Val ay halatang hindi sanay, ngunit itinago niya ang kanyang pag-aalinlangan sa likod ng isang matatag na mukha. Nakipag-usap si Paolo sa isang may-ari ng tindahan ng mga damit, isang matandang babae na kilala niya. Si Val ay nakatayo sa tabi, tahimik, pinagmamasdan ang pag-uusap. Kaya mo bang mag-ayos ng mga damit? Magtupe? Mag-empake? Tanong ng matandang babae, ang kanyang mga mata ay maingat na sinisyasat si Val. Kaya ko, sagot ni Val, ang kanyang boses ay matatag. Anong karanasan mo? Huminto si Val. Tumingin siya kay Paolo na bahagyang tumangmo. Marami akong karanasan sa pamamahala ng mga tao at negosyo, sabi niya maingat. Ngunit handa akong matuto ng mga bagong bagay. Tila, nasiyahan ng matandang babae sa kanyang sagot. Maaari kang magsimula bukas. 6 ng umaga. 250 piso sa isang araw. Tatanggapin ko yan, sabi ni Val nang walang pag-aalinlangan. Nang maglakad sila pauwi, tahimik si Val. Ngunit hindi yon isang mabigat na katahimikan. May kakaiba sa kanyang mga hakbang. Mas magaan, mas may layunin. Paolo, sabi niya nang makarating sila sa apartment. Salamat. Para saan? Para sa hindi pagsang-ayon sa akin kagabi. Para sa pagpilit sa akin na gawin ito. Kung sinunod mo ang gusto ko, malamang nagising ako ngayon na puno ng takot at pagdududa. Ngunit ngayon, kahit papaano mayroon akong isang bagay na aasahan. Umupo si Paolo sa sofa at umupo rin si Val sa tabi niya. Sa unang pagkakataon, ang distansya sa pagitan nila ay tila mas maliit. Alam mo, sabi ni Paolo, nung tinulungan mo ako 3 taon na ang nakalipas, hindi mo hiniling na bayaran kita. Hindi mo hiniling na maging utang na loob ko sa'yo. Tinulungan mo lang ako dahil yon ang tama. Tumanggo si Val. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit. Hindi mo ginawa yon dahil kailangan mo ng isang taong may utang na loob sa'yo. Ginawa mo yon dahil naniniwala kang kaya akong bumangon. At ngayon, gusto kong gawin ang parehong bagay para sa'yo. Tinitigan siya ni Val. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng luha, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, numiti siya. Isang tunay na ngiti, ang una mula nang dumating siya. Kung gayon, gagawin natin ito ng sama-sama, sabi niya. Hindi bilang mag-asawa, hindi pa. Ngunit bilang 2 tao na naniniwala na may dahilan pa upang bumangon. Kinabukasan ng madaling araw, nang magising si Paolo, nakita niyang nakaupo na si Val sa mesa, may hawak na lumang notebook. Nakasulat sa pahina, mga hakbang tungo sa bagong buhay. Sa ilalim nito, may mga bullet. Trabaho sa palengke, may check. Mag-ipon ng pera, walang check. Matutong maging malaya, walang check. Ngunit ang pinakamahalaga, ang unang hakbang ay nagawa na. Nang lumingon siya kay Paolo, may liwanag sa kanyang mga mata na hindi niya nakita noon. Gising ka na pala? Sabi niya. Handa ka na bang kumain? Nagluto ako ng itlog. Hindi ko alam kung tama ang pagkakaluto, ngunit sinubukan ko. Napangiti si Paolo. Susubukan ko! Umupo siya sa mesa at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa babaeng nakaupo sa harap niya
na unti-unting natututong muli kung paano mabuhay. Umupo si Paolo sa maliit na hapagkainan habang pinagmamasdan si Val na maingat na hinihiwa ang itlog. May bahid ng paso sa kanyang daliri at may kakaibang pagmamalaki sa kanyang mga mata nang ilapag niya ang plato. "Hindi ko alam kung tama ang timpla," sabi niya, bahagyang kinakabahan. "Pero sabi mo, susubukan mo raw." Kumuha si Paolo ng tinidor at kumuha ng isang subo. Tahimik munang mumunguya, saka tumango. "Mas gusto ko ito kaysa sa mga in-order natin dati sa restaurant." Hindi napigilan ni Val ang ngiti. "Sinungaling ka." "Hindi ako nagsisinungaling, totoo yon." Seryoso ang mukha ni Paolo. "Noong nasa kumpanya ka pa, laging may kasamang stress ang pagkain. Ngayon tahimik, mas masarap." Natahimik si Val. Hindi alam kung paano sasagutin yon. Tumingin siya sa kanyang plato at sa unang pagkakataon, napansin niyang hindi siya nagmamadaling kumain. Hindi siya nag-iisip ng mga susunod na meeting o ng mga taong kailangang kausapin. Nandito lang siya, kumakain ng itlog, sa isang maliit na kusina, kasama ang isang lalaking naniniwala sa kanya. "Paolo?" sabi niya bigla. "Bukas, magsisimula akong maghanap ng trabaho." Napatingin si Paolo sa kanya. "Sigurado ka na ba?" "Kailangan ko na magsimula. Hindi ako pwedeng manatili dito nang walang ginagawa." Tumingin siya sa paligid ng maliit na bahay. "At hindi ako pwedeng maging pabigat sa'yo magpakailanman." "Hindi ka pabigat, Val, alam ko." Pinutol niya siya, ngunit malumanay. "Pero kailangan ko maramdaman na kaya ko ulit. Na may halaga pa ako sa mundong ito kahit wala na akong kumpanya." Hindi na nakipagtalo pa si Paolo. Sa halip, tumango siya at nagpatuloy sa pagkain. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Val. Isinuot niya ang pinakaayos niyang damit, isang lumang blazer na nakuha niya mula sa mga damit na nailigtas ni Paolo mula sa dating bahay. Tiningnan niya ang sarili sa maliit na salamin sa dingding. Kulang na kulang siya sa dating itsura, pero may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. "Kaya ko ito," bulong niya sa sarili. Lumabas siya ng bahay, dalang isang folder na mga resume. Una niyang pinuntahan ang isang mall malapit sa tinitirhan ni Paolo. May mga tindahang naghahanap ng mga staff. Pumasok siya sa isang butik na may karatulang hiring. "Magandang umaga po," bati niya sa isang babaeng nasa likod ng counter. "Naghahanap po ako ng trabaho. Nakita ko po ang karatulan ninyo." Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. "Ilang taon ka na ba?" Natigilan si Val. 35. "Ah," kumunot ang ng babae. "Kasi po, mas gusto namin ng mas bata. Mas mabilis daw po kasi silang matuto. Pasensya na po." "Pero may karanasan ako." "Sorry po talaga." Ngiti na lang ang ginawa ng babae bago bumalik sa pag-aayos ng mga damit. Lumabas si Val na may halong pagkadismaya, pero hindi siya sumuko. Pumunta siya sa isang coffee shop na naghahanap ng barista. Pumila siya sa mga aplikante, karamihan ay mga kabataang nasa edad 20. Nang turno na niya, tiningnan siya ng manager. "Overqualified ka yata para dito," sabi ng manager. "Baka mainip ka lang dito. Mas maganda kung maghanap ka ng mas mataas na posisyon." "Kaya ko pong magsimula sa mababa. Hindi naman po ako." "Pasensya na po." Tumayo na ang manager. "Salamat sa pagpunta." Sa pangatlong pagsubok, sa isang opisina ng isang maliit na kumpanya ng logistics, mas diretso ang sagot sa kanya. "Miss Reyes, nakita namin ang resume mo. Dating CEO ka ng isang malaking kumpanya. Bakit ka nag-a-apply dito bilang administrative assistant?" Tanong ng interviewer, isang lalaking nasa edad 40. "Kasi po, kailangan ko magsimula muli." Sagot ni Val, hindi iniiwasan ang tingin nito. "Alam ko pong malaki ang pinagbago ng sitwasyon ko. Pero handa po akong matuto. Handa po akong magsimula sa simula."
Tiningnan siya ng interviewer ng matagal. Sa totoo lang, Miss Reyes, natatakyanot kami baka hindi ka magtagal dito. Baka may mas malaking oportunidad na dumating at iwan mo kami. Hindi ko po kayo iiwan. Kailangan ko po ng stability. Kailangan ko po ng pagkakataon na patunayan na kaya ko pa. May kakaibang sinseridad sa boses niya na tila nagpahinto sa interviewer. Tiningnan nito ang resume niya, siya tumingin sa kanya. Pwede ka bang magsimula bukas? Para sandaling tumigil ang mundo ni Val. Pwede po, sigurado po. Okay, administrative assistant ka. Sahod, minimum wage. Pero kung magaling ka, tataas din yan. Hindi ko po problema ang sahod. Gusto ko lang pong magtrabaho. Paglabas niya ng opisina, halos hindi niya mapigilan ang sarili na mapaluha. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, may hawak siyang isang bagay na kanya, isang trabaho. Hindi ito CEO, hindi ito mataas na posisyon, pero sa kanya ito. Pag-uwi niya, nakita niya si Paolo na nagluluto ng hapunan. Nang makita siya nito, agad itong lumapit. Kumusta? May nahanap ka ba? Tumango si Val, hindi napigilan ang ngiti. May trabaho na ako, administrative assistant sa isang logistics company. Para sandaling kumunot ang lo ni Paolo, at alam ni Val ang dahilan. Mula sa pagiging CEO, administrative assistant na lang siya. Pero imbes na maawa, nakita niya sa mga mata ni Paolo ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Paghanga. Congratulations, Val! Seryoso ang boses ni Paolo. Alam kong hindi ito madali, pero ipinagmamalaki kita. Sa mga salitang yon, may kakaibang init na kumalat sa dibdib ni Val. Salamat, Paolo. Hindi ko alam kung paano wala kang kailangang ipaliwanag. Pinuto siya ni Paolo. Kumain ka na. Bukas, unang araw mo. Umupo si Val sa mesa at habang kumakain sila ng hapunan, nagkwento siya tungkol sa mga pagtanggi na naranasan niya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa harap ni Paolo, madali ang magkwento. Hindi siya nahihiya sa mga pagkakataong sinabihan siyang overqualified o masyadong matanda. Alam mo, sabi ni Paolo habang hinuhugasan ang mga plato, hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginawa mo ngayon. Marami ang susuko na lang. Pero ikaw, nagpatuloy ka. Wala naman akong choice, sagot ni Val, mahina ang boses. Kung hindi ako babangon, sino ang tutulong sa akin? Hindi yan ang punto, lumingon si Paolo sa kanya. Ang punto, ginawa mo ito mag-isa. Hindi mo hinintay na may magligtas sa'yo. Yan ang pinagkaiba mo, Val. Yan ang dahilan kung bakit. Tumigil siya. Para may sasabihin pa siya pero pinigilan ng sarili. Bakit? Tanong ni Val dahan-dahan. Wala. Ngumiti si Paolo. Matulog ka na. Bukas pa ang unang araw mo. Ngunit hindi nakatakas kay Val ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Paolo, na para bang may nakikita itong isang bagay na hindi niya nakikita sa sarili. Lumipas ang mga araw, naging routine na ang buhay ni Val. Gumigising siya ng 6:00 ng umaga, nagluluto ng almusal at naglalakad papunta sa opisina. Hindi siya sangay sa commute, pero natututo siya. Sa unang linggo, naligaw siya ng 2 beses. Sa ikalawang linggo, kabisado na niya ang ruta. Sa opisina, hindi siya pinansin ng mga kasamahan nung una. Para siyang multo na dumadaan sa mga koridor. Pero unti-unti, napansin nila ang kanyang sipag. Hindi siya nagrereklamo sa mga gawain. Hindi siya tumatanggi sa mga utos. Nang may magkasakit na empleyado, siya ang pumalit sa trabaho nito. Nang may maling report, siya ang nag-ayos. Isang buwan ka na dito, Miss Reyes, sabi ng kanyang supervisor isang araw. Nagtataka ako. Bakit ka nag-a-apply dito? Kaya mong tapatan ang mga ginagawa ng mga nasa executive level? Kasi po, sagot ni Val, kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko pa, na hindi lang ako nabubuhay dahil sa titulo ko.
Tiningnan siya ng supervisor ng matagal, siya tumango. Gusto kitang ipromote, pero kailangan kong maghintay ng ilang buwan. Pwede ba? Hindi po ako nagmamadali, natututo pa po ako. Nang gabing yon, pag-uwi niya, may iniabot si Paolo sa kanya. Ano ito? Tanong ni Val. Buksan mo. Binuksan niya ang sobre at nakita ang isang cake, maliit, simple, na may nakasulat na Congratulations, Val. Unang suweldo mo, di ba? Nakangiting sabi ni Paolo. Naisip ko lang na dapat nating ipagdiwang. Naramdaman ni Val ang pag-init ng kanyang mga mata. Paolo, hindi ito tungkol sa kailangan, ito ay tungkol sa karapat-dapat. Umupo si Paolo sa harap niya. Karapat-dapat kang ipagdiwang, Val, hindi dahil sa kung ano ka nun, kundi dahil sa kung sino ka ngayon. Kumuha ng piraso ng cake si Val at tinikman, matamis. Hindi ito ang mga mamahaling cake na nakasanayan niya, pero para ito ang pinakamasarap na natikman niya. Paolo, sabi niya, mahina ang boses. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Tumigil si Paolo. Tumiin siya kay Val at sa unang pagkakataon, hindi niya iniiwasan ang tingin nito. Dahil noong wala na akong pag-asa, ikaw ang tanging naniniwala sa akin. Ngayon na ikaw naman ang nangangailangan, paano ko hindi gagawin ang lahat para sa'yo? Natahimik si Val. Sa mga salitang yon, may kakaibang gumalaw sa kanyang puso. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Hindi ito awa. Hindi ito utang na loob. May mas malalim pa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo na si Paolo. Kumain ka na ng cake. Bukas, maaga ka pa ring gigising. Paolo, sandali. Matulog ka na, Val. Ngumiti siya, ngunit may bahid ng lungkot. Bukas na natin pag-usapan ng iba pa. Ngunit hindi nakatulog agad si Val ng gabing yon. Nakahiga siya sa maliit na kama, nakatingin sa kisame, iniisip ang mga salita ni Paolo. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya, natatakot siya. Hindi sa pagkabigo, hindi sa kahirapan, kundi sa posibilidad na may nagmamahal sa kanya ng ganito kalalim. Dahil kung totoo yon, paano siya makakapapasalamat nang hindi siya nagiging pabigat? Lumipas ang ilang linggo, naging maatos ang trabaho ni Val. Nagsimula na siyang kumita ng sariling pera kahit maliit lang. May mga gabing umuuwi siyang pagod, ngunit may kakaibang saya sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi siya nakaramdam ng kawalan. Ngunit isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan ni Paolo, may kakaibang tahimik si Val. Okay ka lang? Tanong ni Paolo. Tumango si Val, ngunit hindi tumitingin sa kanya. Paolo, may kailangan akong sabihin sa'yo. Napansin ni Paolo ang bigat sa kanyang boses. Ano yon? Sa tingin ko, oras na para umalis ako. Tumigil si Paolo sa pagkain. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako pwedeng manatili dito magpakailanman. Tumingin sa kanya si Val at sa unang pagkakataon, nakita ni Paolo ang mga mata nitong puno ng determinasyon at takot. Natuto na akong tumayo sa sarili kong mga paa, kaya ko na. Ayokong maging pabigat sa'yo. Val, hindi ka pabigat, alam ko. Ngumiti siya, ngunit may lungkot. Pero kailangan kong gawin ito. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Para sa akin, hindi kita maintindihan. Tumingin si Val sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Paolo ang totoong dahilan ng kanyang pag-alis. Hindi ito tungkol sa pagiging pabigat. Ito ay tungkol sa takot na mahulog, sa takot na mahalin ang isang taong maaaring mawala. Paolo, alam kong may nararamdaman ka sa akin. Mahina ang boses ni Val. At hindi ko alam kung paano ko yon sasagutin, kasi hindi ako sanay na may nagmamahal sa akin ng ganito. Hindi ako sanay na may nananatili. Val, pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako aalis. Tumayo siya at tumingin kay Paolo ng diretso sa mata. Aalis ako dahil kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko mabuhay ng mag-isa. Na hindi ako umaasa sa iba.
na hindi ako ang babaeng nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi kita tinitingnan na ganon. Alam ko, napanghiti si Val, ngunit may mga luha sa kanyang mga mata. At yan ang dahilan kung bakit kailangan kong umalis. Dahil sa unang pagkakataon, may taong naniniwala sa akin ng walang hinihiing kapalit. At kailangan kong patunayan na karapat-dapat ako sa paniniwala yon. Tumayo si Paolo at lumapit sa kanya. Val, kung aalis ka, hindi kita pipigilan, pero gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ano yon? Tumingin si Paolo sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Val ang lalim ng nararamdaman nito. Hindi kita minamahal dahil kawawa ka. Hindi kita minamahal dahil may utang ako sa'yo. Minamahal kita dahil nakikita ko kung sino ka. Ang babaeng lumalaban, ang babaeng hindi sumusuko, ang babaeng kayang bumaon kahit gaano pa kalalim ang pagkakalugmok. Natahimik si Val, para tumigil ang mundo sa mga sandaling yon. Paolo, hindi mo kailangang sagutin ako ngayon. Hindi mo kailangang manatili kung ayaw mo. Pero gusto kong malaman mo, kung sakali magdesisyon kang manatili, hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil pinili mo ako, narito lang ako. Hindi bilang tagapagligtas, hindi bilang utang na loob, kundi bilang taong naniniwala sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Val, hindi niya napigilan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang nakikita siya. Hindi bilang dating CEO, hindi bilang babaeng nawala ng lahat, kundi bilang Val na karapat-dapat mahalin. Paulo? Sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung paano. Hindi mo kailangang malaman. Numiti si Paolo at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga luha. Kailangan mo lang malaman na narito ako at hindi ako aalis. Tumingin si Val sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang handa na siyang manatili. Hindi dahil kailangan niya ng tagapagligtas, kundi dahil sa unang pagkakataon may nakakita sa kanya at pinili siyang mahalin. Paulo, sabi niya mahina, hindi pa ako handa. Hindi pa ako sigurado. Pero gusto kong subukan. Numiti si Paolo at sa ngiting yon, nakita ni Val ang lahat ng sagot na hinahanap niya. Sige, sabi niya. Subukan natin. Hindi magmadali, hindi perpekto, pero subukan natin. At sa gabing yon, sa maliit na bahay ni Paolo, sa gitna ng mga simpleng hapunan at mga usaping hindi pa nalulutas, nagsimula ang isang bagay na hindi inaasahan ni Val. Ang pagkakataong mahalin muli. Hindi dahil sa kawalan, kundi dahil sa pagpili. Ngunit hindi alam ni Val na sa labas ng maliit na bahay na yon, may mga lihim na naghihintay. Mga dokumento, mga katotohanan, at mga pangyayaring maaring magbago ng lahat. At isang tawag sa telepo na ang magdadala sa kanila sa isang pagsubok na hindi nila inaasahan. Madilim pa ang langit nang magising si Val sa maliit na kwarto ni Paolo. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, hindi niya hinanap ang mga gamit na wala na. Hindi niya naalala ang mga araw na puno ng pagpupuyat sa opisina, ang mga pagpupulong na walang katapusan, o ang bahay na minsan niyang tinawag na sarili. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga salitang sinabi ni Paolo kagabi. Ang mga salitang napagising sa isang bagay na matagal nang natutulog sa kanyang puso. Nakarinig siya ng kalansing ng pinggan sa labas. Bumangon siya, isinuot ang suot na suot ng damit at inalis ang mga hibla ng buhok sa kanyang mukha. Nang buksan niya ang pinto, naabutan niya si Paolo sa kusina, naghahi ng almusal, tuyo, itlog, at kape na halos sing-itim ng kape na ininom niya sa mga opisina nung araw. Pero ngayon, iba ang lasa. Gising ka na! Nakangiting sabi ni Paolo. Naalimpungatan ka pa ba? Umiling si Val. Maaga akong nagising. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Sandali, may sasabihin ako sa'yo. Napahinto si Val sa pag-upo. May seryoso sa mukha ni Paolo. Hindi ang karaniwang ngiti na laging nakaamba sa kanyang labi.
Umupo si Paolo sa harap niya, hinawakan ng kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Val, simula niya, at ang pangalan niya ay parang isang panalangin sa kanyang bibig. Pinag-isipan ko ng mabuti, hindi lang kahapon, kundi sa mga nakaraang linggo. Simula nang dumating ka sa pintuan ko. Tumango si Val, hindi alam kung saan papunta ang usapan. Pumapayag akong pakasalan ka, sabi ni Paolo, diretso sa mata. Pero gusto kong malinaw, hindi ito dalik sa utang na loob. Hindi dahil sa tinulungan mo ako noon, at hindi dahil sa awa. Kung ganun lang yon, mas gugustuhin kong manatili tayong magkaibigan. Pero hindi, Val. Mahal kita. Minahan na kita noon pa man, nung empleyado pa lang ako sa opisina mo. At mas lalo kitang minahal nang makita-kitang bumabangon sa kabila ng lahat. Nanatiling tahimik si Val. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang uminit, pero pinigilan niya ang pag-iyak. Sa loob ng 3 taon, siya ang laging malakas. Siya ang laging nagsasalita sa harap ng maraming tao. Pero sa sandaling iyon, sa harap ng isang lalaking mas bata sa kanya ng 8 taon, nawala ang lahat ng kanyang salita. Alam kong hindi madali. Patuloy ni Paolo, hinihigpitan ng hawak sa kanyang mga kamay. Alam kong marami kang pinagdaanan, pero gusto kong malaman mo, pinipili kita. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil gusto kitang makasama. Bumaba ang tingin ni Val sa kanilang mga kamay. Napansin niya ang mga gasgas sa palad ni Paolo mula sa mga trabahong ginagawa nito para mabuhay. Samantalang ang kanyang mga kamay, na dating nagpipirma ng mga kontrata at nagpapatakbo ng isang buong kumpanya, ay wala nang dalang anuman. Maliban sa pagkakataong ito, hawak-hawak niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Paolo, sabi niya, at nang tuluyang magsalita, nanginginig ang kanyang boses. Paano mo nagagawang piliin ako? Wala na akong lahat. Wala na akong pera, wala nang bahay, wala nang pangalan, pabigat na nga ako sa'yo. Hindi kita nakikitang pabigat, sagot ni Paolo. Nakikita kita. Nakikita kong babae na lumalaban, nakikita kong babae na kahit anong hirap bumabangon pa rin. Hindi mo ba naiintindihan, Val? Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng bahay mo. Kailangan kita. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Val ang kanyang mga luha. Tumulo ang mga ito ng sunod-sunod, at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, hindi niya itinago ang kahinaan. Hindi siya nagpanggap na malakas, hindi siya nagpanggap na okay. Niyakap siya ni Paolo, hinayaan siyang umiyak sa kanyang balikat. Salamat, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Salamat sa pagpili sa akin. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Paolo, hinahaplos ang kanyang likod. Wala kang utang sa akin. Mahal kita, Val, at gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Napasingap si Val. Itinapat niya ang kanyang no sa balikat ni Paolo, hinihigop ang bawat salita. Pamilya? Ulit niya, halos hindi marinig. Oo, sabi ni Paolo. Hindi perpekto, hindi madali, pero gusto kong subukan. Gusto kong magkaroon ng tahanan. Hindi yung malaking bahay na dati mong tinirhan, kundi yung tahanan na ginagawa natin araw-araw. Yung may kasamang tawanan, may kasamang iyakan, may kasamang pagkakaintindihan. Tumingala si Val. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kamay. At numiti, isang ngiti na hindi niya naipakita sa mahabang panahon. Isang ngiti na hindi galing sa posisyon o sa pera, kundi galing sa puso. Oo, sabi niya. Papakasalan kita, Paolo. Napangiti naman si Paolo, at sa ngiting yon, nakita ni Val ang lahat. Ang katapatan, ang pagmamahal, ang pangako. Hindi perpekto ang kanilang pagsisimula. Hindi rin madali. Pero totoo. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Val na hindi na siya nag-iisa. Umupo sila sa mesa, kumain ng almusal na halos lumamig na, at pinag-usapan ang mga susunod na hakbang. Napagkasunduan nilang magsasagawa ng simpleng seremonya,
Walang engrandeng handaan, walang mamahaling damit, walang listahan ng mga bisita. Tanging silang dalawa, isang opisyal at ilang saksi. Kailan natin gagawin? Tanong ni Paolo, habang hinuhugasan ang mga pinggan. Sa susunod na linggo, sagot ni Val, na ngayon ay tuyo na ang mga mata at kalmado na ang puso. Habang maaga pa, baka sakaling magbago pa ang isip mo. Tumawa si Paolo. Hindi magbabago, sigurado na ako. Napangiti si Val. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya may hinihintay siya. Hindi isang bagay na mawawala, kundi isang bagay na darating. Nang gabing yon, pagkatapos ng hapunan, nakaupo sila sa maliit na sofa sa sala. Nakabukas ang telebisyon, pero walang nanonood. Nakasandalang ulo ni Val sa balikat ni Paolo at hawak nito ang kanyang kamay. Paolo? Tawag niya, mahina. Alam kong hindi ko ito nasabi ng malinaw kanina, simula niya. Pero gusto kong malaman mo. Sa kabila ng lahat, natutuwa akong ikaw ang kasama ko. Hindi dahil sa wala akong ibang mapuntahan, kundi dahil ikaw. Ikaw lang. Napangiti si Paolo at hinalikan ang kanyang no. Sabi ko na nga ba, alam kong mahal mo rin ako. Nagkatinginan sila at sa sandaling yon, hindi na kailangan ng mga salita. Ang katahimikan ay sapat na. Kinabukasan, nagising sila ng maaga para mag-ayos ng mga dokumento. Kailangan nilang kumuha ng marriage license, settlement at iba pang papeles. Habang naglalakad sila papunta sa City Hall, nakaramdam si Val ng kakaibang gaan sa dibdib. Hindi siya sigurado kung ito ba ang tamang desisyon, pero sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot na magkamali. Habang nag-aantay sa pila, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Paolo. Tiningnan niya ito at bahagyang magkunot ang no. Sino yon? Tanong ni Val. Unknown number, sagot ni Paolo. Baka scam. Pero sumagot siya. Hello? Tumahimik siya ng ilang segundo at unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Mula sa pagiging relax, naging seryoso. Ati Villanueva? Sabi niya, at ang pangalan ay parang isang kulog sa kalmadong umaga. Napalingon si Val. Ramon Villanueva, ang pangalan ay pamilyar. Siya ang abogado na humawak ng mga dokumento ng kanyang dating kumpanya. Siya ang isa sa mga taong nakausap niya nung mga huling araw ng kanyang pagiging CEO. Opo, nandito po siya, sabi ni Paolo, at iniabot ang telepono kay Val na may nag-aalalang tingin. Ikaw ang hinahanap. Napahawak si Val sa telepono at sa kabila ng init ng araw, naramdaman niya ang lamig sa kanyang mga palad. Hello? Sabi niya, at ang kanyang boses ay nanginginig kahit hindi pa siya sigurado kung bakit. Mrs. Reyes? Sabi ng boses sa kabilang linya, pormal at malamig. Ito po si Ate Ramon Villanueva. Kailangan po nating magkita. May mga dokumento po akong kailangang ipakita sa inyo. Tungkol sa mga transaksyon ng inyong dating kumpanya at tungkol sa inyong asawa. Natigilan si Val. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Anong sabi ninyo? Halos bulong niyang tanong. May mga bagay po kayong kailangang malaman, sagot ng abogado. Mga bagay na maaaring magbago ng lahat. Napatingin si Val kay Paolo na nakatitig sa kanya ng may pag-aalala. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Kung ito ba ay isang pagkakataon na mabawi ang nawala o isang bagong sakit na darating. Pero alam niyang may isang bagay na hindi na niya kayang takasan. Ang nakaraan na sa wakas ay kumatok sa kanyang pintuan. Ang pag-click ng telepono ay tila lumika ng kakaibang katahimikan sa maliit na dining table. Nakatitig pa rin si Val sa screen, parang may nakasulat doon na hindi niya maintindihan. Ang saya ng pag-amin ni Paolo kanina, ang init ng kanyang mga kamay, ang katotohanang may pumili sa kanya, biglang natabunan ng malamig na anino ng tawag ni Ate Villanueva. Val,
Mahinang tawag ni Paolo, hinawakan ang kamay niya. Anong sinabi niya? Huminga ng malalim si Val. May dokumento daw siya, tungkol sa kumpanya at tungkol kay Adrian. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sabi niya, kailangan nating magkita bukas. Hindi nagsalita si Paolo, pero hindi rin niya binitawan ang kamay ni Val. At sa sandaling yun, alam ni Val na kahit anong balita ang naghihintay sa kanila, hindi na siya mag-iisa. Kinabukasan, sa isang lumang gusali sa may Ayala Avenue, inilapag ni Ate Ramon Villanueva ang isang makapal na folder sa mesa. Ang kanyang opisina ay puno ng mga libro at dokumento. Tila ba ang bawat sulok ay may kwentong nakatago. Umupo sina Paolo at Val sa tapat niya. Ang mga kamay ay magkadikit sa ilalim ng mesa. Mrs. Reyes, panimula ng abogado, bago ko ipakita ang mga ito, gusto kong ipaliwanag kung paano nangyari ang lahat. Tumango si Val, hindi makapagsalita. Ang pagbagsak ng inyong kumpanya ay hindi basta-basta nangyari. May mga transaksyon na nangyari sa likod ng inyong mga opisyal na desisyon. Mga transaksyon na ayon sa aming pagsisiyasat ay ginawa upang protektahan kayo. Protektahan ako? Halos mapatawa si Val sa kabalintunaan. Paano ako mapoprotektahan ng pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan ko? Kinuha ng abogado ang isang dokumento mula sa folder. May natitira pa pala kayong ari-arian, Mrs. Reyes. Hindi lahat ay nawala. May mga pondo na inilipat, mga asset na naitago, mga transaksyon na hindi lumabas sa mga opisyal na talaan. Biglang nanigas si Val. Sino ang gumawa nito? Ang inyong asawa. Tila may humampas na malakas na alon kay Val. Adrian? Pero iniwan niya ako. Iniwan niya ako nang wala akong anuman. Ang kanyang pag-alis ay maaaring bahagi ng plano, maingat na sabi ng abogado. May mga dokumento kami na nagpapakita ng mga transaksyon na may kinalaman sa paglilipat ng pondo. Ang mga ito ay ginawa mga ilang buwan bago ang pagbagsak ng kumpanya. Napatingin si Paolo kay Val, nakita ang pagkalito sa kanyang mga mata. Attorney, maaari bang makita namin ang mga dokumentong yon? Inilapag ng abogado ang mga papel sa mesa. Ang mga pahina ay puno ng mga numero, pirma at selyo. Nakita ni Val ang kanyang sariling pirma sa ilang dokumento, mga pirma na hindi niya maalala kailan niya ginawa. Hindi ko ito maalala, bulong niya. Hindi ko maalala na pumirma ako ng ganito. Ganyan nga ang disenyo, sabi ng abogado. Ang mga transaksyong ito ay idinisenyo upang maging legal at opisyal. Ngunit ang totoo, ang mga pondong ito ay inilipat sa mga account na hindi alam ng publiko. Para saan? Halos pabulong na tanong ni Val. Upang may matira sa inyo, Mrs. Reyes. Upang hindi kayo tuluyang mawalan. Naramdaman ni Val ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lalaking inakala niyang magtaksil sa kanya, ang lalaking iniwan siya sa kanyang pinakamamabang pound, ay maaaring nagpuprotekta sa kanya sa lahat ng panahon. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit niya ako iniwan? Hindi ko alam ang sagot sa mga iyon, Mrs. Reyes. Ang trabaho ko ay tiyakin na alam ninyo ang katotohanan. Pagkatapos ng pulong nakaupo sina Paolo at Val sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina ng abogado. Ang tasa ng kape sa harap ni Val ay malamig na, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakatitig siya sa bintana, nakikita ang mga taong nagmamadali sa labas. Mga taong may sariling mga problema, sariling mga lihim. Paulo, nagsalita siya sa wakas. Paano kung mali ang lahat ng pinaniwalaan ko? Anong ibig mo sabihin? Si Adrian, buong akala ko, iniwan niya ako dahil ayaw niya makisama sa taong wala ng pera. Buong akala ko, pinili niya ang sarili niya. Napahinto siya. Pero paano kung may dahilan siya? Paano kung may ginagawa siyang hindi ko alam? Hinawakan ni Paolo ang kanyang kamay. Hindi natin alam ang buong kwento, Val. Pero anuman ang dahilan, hindi nito binabago ang katotohanang nandito ka ngayon. Nandito tayo. Pero paano kung ginawa niya ang lahat ng ito para sa akin?
Paano kung iniwan niya ako para protektahan ako? Umiling si Val. Paano ako matututong magpatawad sa isang taong hindi ko alam kung dapat pang sisihin o pasalamatan? Hindi sumagot si Paolo. Alam niyang hindi ito oras para sa mga sagot. Ito ay oras para sa presensya. Kaya't nanatili siyang nakaupo, hawak ang kamay ni Val, habang unti-unting lumulubog ang araw sa labas ng bintana. Kinabukasan, bago pa man mag-umaga, nagising si Val na may kakaibang pakiramdam. May isang bagay na kailangan niyang gawin. Isang bagay na maaaring magbigay ng liwanag sa mga tanong na bumabagabag sa kanya. Tiningnan niya ang folder na dala nila mula sa opisina ng abogado, at doon niya nakita ang isang pangalan. Marissa Flores. Si Marissa, bulong niya. Siya ang dating accountant namin. Kung may nakakaalam ng mga transaksyong yon, siya yon. Alam mo ba kung saan siya ngayon? Tanong ni Paolo, gising na rin. May kakilala akong makakaalam. Makalipas ang ilang oras, natagpuan nila si Marissa Flores sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Mas matanda na ang babae kaysa sa naalala ni Val. Ang buhok ay may bahid ng puti, ang mga mata ay may mga linyang hindi pa naruroon noon. Ngunit ang pagkilala sa kanyang mukha ay agad na nakita ni Val. Mrs. Reyes! Halos bulong na sabi ni Marissa nang makita ang kanyang dating boss sa pintuan. Akala ko, hindi na kita makikita pa. Marissa, kailangan ko malaman ang totoo. Sabi ni Val, ang boses ay matatag pero may pang-ininig. Tungkol sa mga transaksyon. Tungkol kay Adrian. Tungkol sa lahat. Sandaling nag-alinlangan si Marissa. Ngunit nakita niya ang pagmamakaawa sa mga mata ni Val. Pumasok kayo. May mga kailangan kayong malaman. Sa loob ng maliit na sala, ikinuwento ni Marissa ang lahat. Ang mga lihim na transaksyon, ang mga pondo na inilipat, ang mga dokumento na pinirmahan, mga dokumento na hindi alam ni Val na kanyang pinirmahan. May isang account, sabi ni Marissa, na ginawa para sa mga empleyado. Nung kumakapit ang kumpanya, nang may mga nagbanta na kakasuhan ng mga empleyado, ginawa ni Mr. Reyes ang account na yon. Ginamit niya ang iyong pirma upang gawing legal ang mga transaksyon. Bakit hindi ko ito naalala? Dahil hindi ka naman talaga pumirma, Mrs. Reyes. Si Mr. Reyes ang pumirma para sa iyo. Ginaya niya ang iyong sulat kamay. Ginawa niya ito upang protektahan ang mga empleyado, upang walang maipit sa mga kaso. Naramdaman ni Val ang pag-ikot ng mundo. Siya, ginawa niyang lahat ng yun? Para sa mga empleyado? At para sa iyo, Mrs. Reyes? Alam niyang babagsak ang kumpanya. Alam niyang may mga taong gustong sirain ka. Kaya't ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak na may matitira para sa iyo. At para sa mga taong nangangailangan. Napaluha si Val. Hindi niya alam kung ito ba ay galit, kalituhan, o pasasalamat. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan tungkol kay Adrian, tungkol sa kanyang pagtaksil, sa kanyang pag-alis, ay unti-unting nababasag. May isa pang tao ang nakakaalam ng lahat ng ito, sabi ni Marissa, may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sino? Si Tess Garcia, dating empleyado ninyo. Siya ang tumulton kay Mr. Reyes na isagawa ang mga transaksyon. Napatingin si Val kay Paolo at nakita niya ang parehong pagkalito at pag-asa sa kanyang mga mata. Kailangan natin siyang makita. Nang gabing yon, nakaupo sina Val at Paolo sa isang maliit na karinderya sa may kanto, naghihintay kay Tess. Ang mga ilaw ay dim, ang mga mesa ay may mantel na kupas na, ngunit may kakaibang init sa lugar. Tila ba ang bawat sulok ay may kwento ng mga taong naghirap at bumangon. Paano kung hindi siya dumating? Tanong ni Paolo. Darating siya, sagot ni Val, at sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, may katiyakan sa kanyang boses.
Dahil kung may utang na loob siya sa akin, alam kong darating siya. At tulad ng kanyang sinabi, lumitaw si Tess Garcia sa pintua at ilang sandali lamang, isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 20s, may simpleng damit at mga matang may lalim ng karanasan. Nang makita niya si Val, huminto siya, tila nag-aalangan. Mrs. Reyes, mahinang sabi niya. Hindi ko akalaing makikita ko pa kayo. Tess, tumayo si Val, kailangan kong malaman ng totoo, tungkol sa mga transaksyon, tungkol sa kung ano ang nangyari sa kumpanya, tungkol kay Adrian. Sandaling tumingin si Tess kay Paolo, pagkatapos ay kay Val. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Magsimula ka sa simula, sabi ni Val, ang boses ay puno ng panghihikayat. Magsimula ka sa katotohanan. At sa maliit na karinderyang yon, sa gitna ng mga ilaw na dim at mga mesa na kupas, nagsimulang magsalita si Tess. Ang mga salita ay dumaloy na parang ilog. Ang mga lihim, ang mga plano, ang mga desisyon na ginawa sa likod ng mga saradong pinto. At habang nakikinig si Val, unti-unting nababasag ang lahat ng kanyang pinaniwalaan. Hindi sa galit, kundi sa isang bagong pag-unawa na masakit pero kinakailangan. Ang nakaraan, sa wakas, ay nagsisimula ng magsalita. At alam ni Val na kahit anong katotohanan ang lumabas, hindi na siya mag-iisa. Dahil nandyan si Paolo, nakaupo sa tabi niya, handang harapin ang lahat ng lihim na darating. Ang mga ilaw sa karinderya ay tila nang hina na magsimulang magsalita si Tess. Nakaupo ito sa harap ni Val at Paolo. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa baso ng mainit na tsa na hindi man lang ininom. May lungkot sa mga mata nito. Ngunit may matatag ding ningning na hindi maitatago. Alam ko marami kayong tanong. Simula ni Tess, ang boses ay paos nuit malinaw. At handa akong sagutin ang lahat. 3 taon na akong naghihintay na may makarinig ng totoo. Sumanda si Val sa upuan. Ang puso ay mabilis ang tibok. Sa tabi niya, nararamdaman niya ang presensya ni Paolo. Tahimik, matatag, parang pader na handang sumalo sa kanya kahit anong dumating. Si Adrian, sabi ni Val, ang pangalan ng dating asawa ay parang bato sa kanyang dila. Bakit siya umalis? Bakit niya ako iniwan ng gano'n na lang? Napayo ko si Tess. Na magsalita ito, ang boses ay basag-basag. Hindi ka niya iniwan, Val. Ibig kong sabihin, hindi ka niya iniwan ng kusa. Pinili niyang lumayo para protektahan ka. Tumaas ang kilay ni Paolo. Protektahan? Paano? Kumuha ng malalim na hininga si Tess. May mga taong gustong sirain ang kumpanya mo, Val. Hindi lang dahil sa negosyo, personal. May mga kalaban kang hindi mo alam na meron ka. Mga taong nagplano ng lahat. Ang pagbagsak ng kumpanya, ang pagkawala ng mga pondo, ang paglayo ng mga kaibigan. At nang malaman ni Adrian ang tungkol dito, alam niyang kailangan niyang kumilos. Sa pamamagitan ng pag-alis, hindi mapigilan ni Val ang pait sa kanyang boses. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na traidor? Sa pamamagitan ng pagiging mas madaling kapitan ng galit mo kaysa sa mga taong talagang may kasalanan. Sagot ni Tess, ang mga mata ay diretsyang nakatingin kay Val. Kung nanatili siya, sasaktan din siya ng mga taong yon. At kung sasaktan siya, sino ang magtatago ng mga dokumento? Sino ang mag-iingat ng ebidensya? Sino ang magtitiyak na may magsasalita para sa mga empleyadong nawala ng trabaho? Natahimik ang karinderya. Naririnig lang ang mahinang kalansing ng mga pinggan sa kusina at ang malayang ugong ng mga sasakyan sa labas. Si Adrian ang nag-ayos ng mga transaksyon, patuloy ni Tess. Inilipat niya ang ilang pondo sa mga account na hindi basta-basta matutunton. Hindi para sa sarili niya, kundi para may panggastos ang mga empleyado habang naghahanap ng bagong trabaho.
Si Marisa at ako, kami ang tumulong sa kanya. Hindi kami maaaring magsalita nun dahil alam naming mapapahamak kami. Pero ngayon, tumigil ito, tinititigan si Val na may halong paghanga. Ngayon, kailangan mong malaman na hindi ka nag-iisa sa lahat ng oras na yon. May mga taong naniniwala sa'yo. May mga taong naalala ang kabutihan mo. Pakiramdam ni Val ay may mabigat na bagay na dumudurog sa kanyang dibdib. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit na kanyang itinago sa loob ng mga taon, unti-unti itong natutunaw, pinapilitan ng isang bagay na masakit pero malinis. Parang sugat na hinugasan ng asin. Kaya, lahat ng iyon, mahinang sabi ni Val. Ang pag-alis niya, ang pananahimik niya, lahat para protektahan ako? Tumango si Tess. Ginawa niya ang lahat para hindi ka tuluyang malugmok, kahit na ang ibig sabihin noon ay kamuhian mo siya. Naramdaman ni Val ang pag-igit ng kanyang mga mata. Mabilis siyang kumurap, tumingin sa kisame kahit saan. Kahit saan maliban sa mga matang nakatingin sa kanya. Hindi siya umiyak sa harap ng ibang tao. Hindi na siya umiyak simula nang mawala ang lahat. Pero sa gabing ito, sa loob ng maliit na karinderya na may kupas na mga mesa at dim na ilaw, tila may pumutok sa loob niya. Val. Ang kamay ni Paolo ay dumapos sa kanyang kamay, mainit at matatag. Hindi ito humihingi ng anuman, hindi ito nagmamadali. Nandyan lang ito, parang sinasabing, narito ako, hindi kita iiwan. Huminga ng malalim si Val. Paano mo nalaman ang lahat ng ito, Tess? Bakit ka nandito ngayon? Napang-iti si Tess, isang malungkot na ngiti. Parang may pinagdadaanan itong mahabang paglalakbay. Dahil ikaw ang nagbago ng buhay ko, Val. 3 taon na ang nakalipas. Nung magkasakit ang nanay ko, ikaw ang nag-cover ng lahat ng gastos sa ospital. Hindi mo alam na alam ko, pero nalaman ko. Sinabi sa akin ng HR na may nagbayad ng mga bayarin, anonymous. Pero alam kong ikaw yon. Alam kong ikaw ang laging gumagawa ng ganoon, tahimik, walang hinihiing kapalit. Naalala ni Val, hindi ang pangalan ni Tess, hindi ang mga detalye, pero naalala niya ang pakiramdam ng pagtulong ng hindi nakikita. Ang tahimik na kagalakan ng pagbibigay ng hindi inaasahan ng kapalit. Kaya nang sabihin ni Adrian na kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan, patuloy ni Tess, hindi ako nagdalawang isip. Hindi ako makakapagbayad ng utang na loob ko sa'yo sa ibang paraan. Kaya ito, ang pagiging saksi, ang pag-iingat ng mga lihim, ito ang paraan ko para masabi sa'yo na hindi na sayang ang kabutihan mo, na may mga taong naalala. Tumingin si Val kay Tess, at sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng malinaw. Hindi isang dating empleyado, hindi isang saksi, kundi isang taong pinagkakautangan niya ng katotohanan. Isang taong nagtiis ng katahimikan para sa kanya. Salamat, sabi ni Val. Ang boses ay paos. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Nilingon siya ni Paolo. Ang mga mata ay maingat na nag-aaral. Val, may gusto ka bang gawin tungkol kay Adrian? Gusto mo bang makipagkita sa kanya? Natahimik si Val. Ang pangalan ni Adrian ay parang multo na paulit-ulit na bumabalik. Minsan bilang sakit, minsan bilang tanong. Pero ngayon, sa liwanag ng katotohanan, iba na ang hugis nito. Hindi ko alam, matapat na sagot ni Val. Hindi ko alam kung handa na akong harapin siya. Pero alam ko na hindi ko na siya galit. Hindi mo kailangang magpatawad agad, mahinang sabi ni Paolo. Hindi mo kailangang magmadali. Ang pag-unawa at pagpapatawad ay magkaibang bagay. Napanghiti si Val ng bahagya. Minsan, ang pag-unawa ay sapat na. Ang malaman na hindi lahat ng pag-alis ay pag-abandona, na may mga taong umaalis para manatiling tapat sa sarili nilang paraan. Tumingin siya kay Paolo, at sa kanyang mga mata, nakita niya ang lahat ng bagay na hindi niya alam na kailangan niya. Ang pasensya, ang kabaitan, ang tahimik na lakas ng isang taong nanatili kahit walang dahilan para manatili.
Paolo, sabi niya, ang pangalan ay parang panalangin. Salamat sa hindi pag-alis. Salamat sa pananatili kahit na maraming beses kong itinulak kang lumayo. Napanghiti si Paolo. Ang mga mata ay tila nagliliwanag sa liwanag ng malamlam na ilaw. Wala akong ibang lugar na gusto kong puntahan, Val. Dito ako, sa tabi mo. Hindi makapagsalita si Val. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa dami ng nararamdaman. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang buo siya. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil may taong piniling makita siya, kung sino siya, at manatili. Tumayo si Tess, inilapag ang hindi inuming tsaa sa mesa. Kailangan ko nang umalis. May hinihintay akong biyahe. Pero bago ako umalis, may isa pa akong sasabihin sa iyo, Val. Tumingala si Val, handang makinig. Sa lahat ng taong binigyan mo ng pag-asa, sa lahat ng taong natulungan mo ng hindi mo alam, hindi ka nag-iisa sa pagbangon mo. May mga taong nagdarasal para sa'yo, naghihintay na makita kang muli. At ngayon na nandito ka na, masaya kaming lahat. Hindi napigilan ni Val ang pag-iyak. Ang mga luha ay dumaloy, hindi sa kalungkutan, kundi sa pasasalamat. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagtago. Hindi siya nagpanggap na matatag. Pinayagan niya ang sarili na maramdaman ng lahat. Yumakap sa kanya si Tess, isang mahigpit at maikling yakap na puno ng taon ng katahimikan. Pagkatapos, umalis ito. Isang anino na lumabas sa pintuan ng karinderya. Dala ang mga lihim na sa wakas ay nailabas na. Naiwan sina Val at Paolo. Ang karinderya ay tila mas maliit na yon, mas tahimik. Pero hindi ito nakakasakal. Sa halip, parang isang silungan, isang lugar kung saan maaaring magpahinga ang mga pagod na kaluluwa. Val, sabi ni Paolo, ang boses ay malambot. Handa ka na bang magpatuloy? Handa ka na bang magsimula muli? Hinawakan ni Val ang kamay ni Paolo. Ang mga daliri ay nag-uugnay na parang naghahanap ng katiyakan. Alam mo, sa loob ng 3 taon, akala ko ang pagbangon ay tungkol sa paglimot. Tungkol sa pag-iwan sa nakaraan. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang pagbangon ay tungkol sa pagtanggap. Ang pagtanggap na may mga bagay na hindi ko kontrolado. May mga taong umalis para sa mga dahilan na hindi ko alam. At may mga taong nanatili dahil pinili nilang manatili. Napangiti si Paolo, isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata. At ano ang gagawin natin na yon? Tumingin si Val sa kanya, ang puso ay puno ng isang bagay na hindi niya alam na kaya pang maramdaman. Pag-asa. Magpapatuloy tayo. Magpapatuloy tayo sa ating kasal. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa seguridad, kundi dahil sa pinili natin ang isa't isa, sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat, ulit ni Paolo, ang mga salita ay parang panata. Tumayo si Val, hinila si Paolo palapit. Sa liwanag ng malamlam na ilaw, tumingin siya sa lalaking nanatili. Ang lalaking naniniwala sa kanya, kahit na hindi siya naniniwala sa sarili niya. Paolo, handa na ako magsimula muli. Handa na akong magpakasal sa iyo. Handa na akong harapin ang anumang darating. Basta't kasama kita. Hindi sumagot si Paolo. Sa halip, hinawakan nito ang kamay ni Val. Ang mga daliri ay mahigpit na naguugnay. At sa sandaling iyon, sa maliit na karinderya na nakasaksi ng kanilang pagluluksa at pag-asa, naramdaman ni Val na sa wakas ay natagpuan na niya ang daan pauwi. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala. Ito ay naging pundasyon. At sa unang pagkakataon sa 3 taon, naramdaman ni Val na handa na siyang humakbang pasulong. Hindi nag-iisa, kundi kasama ang lalaking pumili sa kanya, sa kabila ng lahat. Umaga ng Sabado at ang maliit na hardin sa likod ng bahay ni Aling Nena ay puno ng mga upuang, kahoy na pinalamutian ng puting tela. Hindi ito ang engrandeng kasal na minsang inakala ni Val na magkakaroon siya. Walang ballroom,
Walang mamahaling bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa. Walang daan-daang bisitang nakangiti para lang pakisamahan siya. Ngunit habang nakatayo siya sa harap ng maliit na salamin na ipinahiram ni Tess, napagtanto ni Val na hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kagaan sa puso. "Manang Val, ang ganda ninyo po!" Bulong ni Tess habang inaayos ang puting suklay sa buhok ni Val. Hindi ito mamahaling gown, isang simpleng puting damit na binili nila ni Paolo sa Divisoria nung isang linggo, na inayos ni Tess upang kasya ng perpekto. "Para po kayong prinsesa." Napangiti si Val sa refleksyon niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakita niya sa salamin ang isang babaeng handang magsimula muli. Hindi ang dating CEO na may milyon-milyong hawak, kundi isang babaeng natutong pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang tunay na pagkakaibigan, ang tapat na pagmamahal, ang pangakong hindi nasisira kahit anong unos ang dumating. "Tess, alam mo bang ikaw ang unang taong tumawag sa akin na manang, na hindi ko naman kamag-anak?" Nakangiting sabi ni Val habang hinawakan ang kamay ng dalaga. "Kasi po," napahinto si Tess at may luhang pumuno sa kanyang mga mata. "Para sa akin po, kayo na ang parang nanay na hindi ko nagkaroon. Nung panahong wala na akong malapitan, kayo ang nag-alaga sa akin. Ngayon po, ako naman ang mag-aalaga sa inyo." Niyakap ni Val si Tess na mahigpit. Sa likod ng pinto, narinig niya ang boses ni Paolo na kinakausap si Mang Ben, ang dating tea super ng kumpanya na siya ring unang tumawag nang malaman ang nangyari kay Val. Hindi niya inakalang darating ang araw na ang mga dating empleyado niya ang magiging pamilya niya. "Handa ka na ba?" tanong ni Tess habang inaayos ang huling detalye ng damit ni Val. Napabuntong hininga si Val. Kinabahan siya, hindi dahil sa seremonya mismo, kundi dahil sa bigat ng sandaling ito. Sa unang kasal niya kay Adrian, lahat ay perpekto sa paningin. Ang mamahaling venue, ang mga VIP na bisita, ang mga mamahaling regalo. Ngunit sa likod ng mga niting iyon, walang tunay na nagmamahal sa kanila. Ngayon, sa maliit na hardin na ito, napapaligiran siya ng mga taong nanatili kahit wala na siyang maibigay. "Oo," sagot ni Val, at sa kanyang boses ay may tibay na hindi niya alam na kaya niya. "Handa na ako." Binuksan ni Tess ang pinto at ang sikat ng araw ng umaga ay bumalot kay Val. Sa dulo ng maliit na daan na nilatagan ng mga puting bato, nakatayo si Paolo. Nakasuot ng simpleng puting barong na ipinahiram ni Mang Ben. Ang buhok ay maayos na naayos, at ang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi siya ang lalaking may mamahaling kotse o mamahaling relo. Ngunit sa mga matang iyon, nakita ni Val ang lahat ng kanyang hinihiling. Nagsimulang tumugtog ng gitara si Mang Ben, isang mabagal na bersyon ng "Ako'y Sa'yo, Ikaw ay Akin" na minsang narinig ni Val na kinakanta ni Paolo nung nasa kumpanya pa siya. Hindi ito orkestra, hindi ito pianista, ngunit sa mga himig na iyon, naramdaman ni Val ang sinseridad na hindi kayang pantayan ng kahit anong mamahaling banda. Hakbang-hakbang, lumakad si Val patungo kay Paolo. Sa bawat hakbang, tila bumabalik ang mga alaala. Ang pagkakataong unang nakita ni Paolo sa kumpanya, ang mga gabing magkasama silang nagtrabaho hanggang hating gabi, ang araw na nawala ang lahat, ang mga gabing umiiyak siya sa maliit na kwarto habang hawak ni Paolo ang kanyang kamay. Nang marating niya ang dulo, iniabot ni Paolo ang kanyang kamay. Hindi para akayin siya, kundi para sabihing, "Narito ako at mananatili ako." "Val?" mahinang sabi ni Paolo habang pinipigilan ang pag-iyak. "Nung una kitang nakilala, akala ko imposibleng mahalin ang isang taong tila napakalayo sa mundo ko. CEO ka, ako'y empleyado mo lang. Pero ngayon, nakatayo ka rito sa harapan ko at napagtanto kong hindi ka naman talaga malayo. Kailangan ko lang maging matapang para lumapit." May tawanan at iyakan sa mga bisita. Si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya kung saan madalas kumain sina Paolo at Val, ay pinupunasan ng kanyang luha gamit ang dulo ng kanyang apron.
Paolo, sagot ni Val, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Sa buong buhay ko, sanay akong maging malakas. Sanay akong tumayo mag-isa. Pero nung mawala ang lahat, natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi ang kayang tumayo mag-isa, kundi ang kayang humingi ng tulong at ang kayang magtiwala sa taong handang manatili. Ikaw ang nagturo sa akin yan. Hinawakan ni Paolo ang dalawang kamay ni Val at sa sandaling ngayon, tila tumigil ang mundo. Valentina Reyes, handa ka bang tanggapin ako bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at ligaya, hanggang sa dulo ng ating mga araw? Tumingin si Val sa mga mata ni Paolo at sa likod ng mga luhang bumubuhos sa kanyang mga pisingi. Ngumiti siya. Oo, Paolo. Handa ako. At pangako, hindi kita iiwan. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil pinipili kita. Araw-araw, sa bawat pagpili, ikaw at ikaw lamang. Hindi napigilan ni Paolo ang sarili. Dahan-dahan niyang hinalikan ang no ni Val, isang halik na puno ng pangako, ng paggalang, ng pagmamahal na hindi nangangailangan ng mga salita. Maaari ko bang itanghal kayo mag-asawa? Tanong ni Mang Ben na siyang hiniling nilang magsagawa ng seremonya dahil siya ang pinakamatanda at pinakarespetado sa kanilang maliit na grupo. Opo, sabay na sagot ni na Paolo at Val, at ang harden ay napuno ng palakpakan at sigawan ng mga bisita. Nang magtagpo ang kanilang mga labi sa unang halik bilang mag-asawa, naramdaman ni Val ang isang kakaibang init na kumalat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang kilig ng unang pag-ibig, ni ang kaba ng isang bagong relasyon. Ito ay ang katiyakan ng isang taong sa wakas ay natagpuan ang kanyang tahanan. Mahal kita, Val, bulong ni Paolo sa kanyang tainga habang magkayakap sila. Mahal din kita, Paolo, sagot ni Val, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang bawat salitang binitiwan niya. Ang maliit na salu-salo pagkatapos ng seremonya ay hindi en grande. May pansit mula kay Aling Nena, may lechon na inambag ni Mang Ben, may mga kakanin na dinala ni Tess. Ngunit sa bawat kagat, sa bawat tawanan, sa bawat kwentong ibinabahagi, naramdaman ni Val ang isang yaman na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Manang Val, sabi ni Tess habang inaabot ang isang maliit na kahon. Gusto ko pong ibigay ito sa inyo. Hindi po ito mamahalin, pero galing po sa puso. Binuksan ni Val ang kahon at nakita ang isang simpleng pulse as nagawa sa mga sinulid, na may maliit na kahoy na pendant na nakaukit ng salitang salamat. Ginawa ko po yan, nakakiting sabi ni Tess. Tuwing titingnan ko po yan, maalala ko po na may isang taong naniwala sa akin nung wala ng iba. Ngayon po, gusto ko pong maalala ninyo na may nagpapasalamat sa inyo. At hindi po kayo nag-iisa. Napaiyak si Val habang isinusuot ang pulse. Hindi ito mamahaling alahas. Ngunit sa kanyang mga mata, ito ang pinakamahalagang regalo na natanggap niya. Hindi lamang dahil sa ganda nito, kundi dahil sa taong nagbigay nito. Habang lumalalim ang hapon at unti-unting nagpaalam ang mga bisita, natagpuan ni Val ang sarili na nakaupo sa tabi ni Paolo sa maliit na hagdanan ng bahay ni Aling Nena. Tahimik silang nagmamasid sa paglubog ng araw, ang kalangitan ay puno ng kulay kahel at lila. Alam mo, simula ni Val, ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Paolo. Noong bata ako, pinang-arap kong magkaroon ng ingrandeng kasal. Akala ko, doon ko makikita ang kaligayahan sa mamahaling damit, sa mga bisitang mayayaman, sa mga regalong mahalaga. Pero ngayon, nakaupo ako rito, nakasuot ng damit na galing sa Divisoria, kumakain ng pansit na niluto ng isang karinderya, at napagtanto kong hindi ko pa naramdaman ang ganitong kaligayahan. Hinawakan ni Paolo ang kamay ni Val at dahan-dahang hinalikan ito. Kasi Val, ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka. Natutuklasan ito sa mga taong pinipiling manatili, sa mga sandaling pinipiling alalahanin,
at sa mga pangakong pinipiling tuparin. Tumingin si Val kay Paolo, at sa kanyang mga mata nakita niya ang kanyang sarili, hindi bilang isang babaeng nawala ang lahat, kundi bilang isang babaeng natagpuan ang lahat. Paolo? Seryosong sabi ni Val, nais kong pasalamatan ka. Hindi lamang sa pagmamahal mo sa akin, kundi sa pagpili mong manatili. Maraming taong nangako sa akin noong nasa taas ako, pero ikaw lang ang nanatili noong nasa baba na ako. Hindi ko alam kung paano kita masusuklian. Numiti si Paolo at hinawakan ang mukha ni Val. Hindi mo kailangang suklian ako, Val. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi transaksyon. Pinili kitang mahalin noong wala kang maibigay at patuloy kitang mamahalin kahit anong mangyari. Ang tanging hiling ko lang ay manatili kang ganyan, matapang, mabait at handang magmahal muli. Pangako, bulong ni Val. Hindi kita iiwan, hindi dahil wala akong pagpipilian, kundi dahil ikaw ang pinili ko. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at ligaya, sa bawat araw na darating, ikaw at ikaw lamang. Magkahawak kamay silang tumayo at humarap sa maliit na daan patungo sa kanilang bagong tahanan. Isang maliit na apartment sa itaas ng karinderya ni Aling Nena na inayos nila ni Paolo sa loob ng 2 linggo. Hindi ito malaki, hindi ito mamahalin. Ngunit sa mga dingding nito, may mga larawan ng kanilang mga alaala. Ang unang pagkain nila sa karinderya, ang mga gabing magkasama silang nag-ayos ng bahay, ang mga ngiti na hindi kayang burahin ng panahon. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang bagong tahanan, ang kanilang mga anino ay naghahalo sa liwanag ng palubog ng araw. Sa likod nila, ang maliit na hardin na nakasaksi ng kanilang kasal ay tahimik nang nagpapahinga. Sa unahan nila, ang pintuan ng kanilang apartment ay bukas, handang tanggapin sila. Val? Tawag ni Paolo bago sila pumasok. Oo? Alam kong hindi ito ang buhay na pinang-arap mo nung bata ka. Walang malaking bahay, walang mamahaling kotse, walang mga katulton. Pero pangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal. Araw-araw, sa bawat sandali. Tumigil si Val at hinarap si Paolo. Sa likod ng kanyang mga mata, may mga luhang handang bumagsak. Ngunit sa kanyang mga labi, may ngiting hindi mapigilan. Paolo, hindi mo kailangang ipangako yan. Dahil sa sandaling ito, nakaupo ako sa hagdanan ng maliit nating apartment, nakasuot ng damit na galing sa Divisoria. Hawak ang kamay ng lalaking pinili akong mahalin kahit wala na akong maibigay. At masaya na ako. Ito na ang buhay na pinang-arap ko. Hindi ko lang alam noon. Hinalikan ni Paolo ang noo ni Val at magkahawak kamay silang pumasok sa kanilang tahanan. Sa likod nila, ang pinto ay dahan-dahang sumara. Ngunit sa loob, may liwanag na hindi maaring patayin ng kahit anong bilim. Sa maliit na kusina, may nakasabit na sulat kamay na tula na isinulat ni Paolo nung gabing, bago ang kasal. Hindi kita hinanap sa mga engranding lugar. Hindi kita nakita sa mga mamahaling handaan. Nakita kita sa karinderya, sa gitna ng unos, at doon ko natagpuan ang aking tahanan. At habang ang gabi ay bumabalot sa kanilang maliit na apartment, natagpuan ni na Paolo at Val ang kanilang sarili na natutulog ng magkahawak kamay. Hindi dahil sa takot na mawala ang isa't isa, kundi dahil sa katiyakang sa wakas, natagpuan na nila ang lugar na kanilang kinabibilangan. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala. Ang mga sugat ay hindi na isang kahinaan. Ang pag-ibig ay hindi na isang pangarap. Ito ay naging kanilang katotohanan, at sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, sina Valentina at Paolo Santos ay natutulog ng may kapayapaan sa kanilang mga puso, hindi dahil sa kung ano ang mayroon sila, kundi dahil sa kung sino ang nasa tabi nila. Kaya pala, ganito pala ang pakiramdam nang matapos ang isang kwento. Hindi yung parang may kulang, kundi yung parang may nakuhang kapayapaan. Mula sa isang babaeng nawala ng lahat, hanggang sa isang babaeng natutong tumayo muli. Hindi dahil sa pera,
Hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa taong nanatili sa tabi niya. At si Paolo, ang binatang minsan lang nakakita ng kabutihan sa gitna ng kanyang pagkalugmok, siya rin pala ang magiging dahilan para maniwala ulit si Val na may magandang hinaharap pa pala. Hindi perpekto ang kanilang kwento. May mga luha, may mga pagdududa, may mga sugat na inabot ng panahon bago tuluyang gumaling. Ngunit sa bawat pagsubok, pinili nilang manatili. Sa bawat takot, pinili nilang magtiwala. At sa bawat pagkakataon na tila wala ng pag-asa, pinili nilang magmahalan. Sapagkat ang totoo, hindi ang kayamanan ang sukatan ng tagumpay, kundi ang pagkakaroon ng taong handang makasama ka sa hirap at ginhawa. Ang tunay na ligtas na lugar ay hindi ang malaking bahay, kundi ang mga bisig na handang yumakap sa'yo kahit na wala ka ng maipagmamalaki. Kaya sa mga nakikinig, ano man ang pinagdadaanan ninyo ngayon, tandaan ninyo, ang kabutihang itinanim ninyo ay hindi kailanman masasayang. Maaring matagalan bago bumalik, ngunit sa tamang panahon, makikilala ninyo ang mga taong tunay na magpapahalaga sa inyo. Hanggang dito na lang muna ang kwento ni Val at Paolo. Salamat sa pagsama sa kanilang paglalakbay. Sana'y may dala kayong aral na magsisilbing liwanag sa inyong sariling mga pagsubok. Hanggang sa muli nating pagkikita, ingatan ninyo ang inyong mga puso, at huwag kalimutang pumili ng taong handang manatili sa inyo, sa kabila ng lahat. Paalam at maraming salamat.